Magandang umaga po. Ako po si Mira Alba Fajardo. Good morning po. Ako po si Mark Anthony Digras. Magandang araw. Ako po si Maria Roxanne L. Parapina from MSWDO. Magandang araw po. Ako po si Rainier Parafina. Galing din po ako sa tanggapan ng MSWDO. So magandang umaga po. Ako po si Brandy Pineda mula po sa RHU Department. Good morning po. Ako po si Raymond Orlina sa RHU Department po. Jerome from Engineering Office. Gil Paanyo po, pharmacist po from RHU Atemonan. Ako po si Maria Teresa C. Palines from GSO Department po. Ako naman po si Chester Val Palines from Menro po. Favorite food. Ano ang favorite food ng iyong partner? Tama ba po yung chicken ang favorite food? Garlic bread. Yun yung una ko sinulat. Salsa po. Ito, pares na naman kami ng Okay. Paliwanag niyo po kung bakit yun ang paborito. Kasi mahilig daw siya sa soup tsaka sa mga Japanese food. Ako, wala akong maisip, pero mahilig siya sa gulay. Yun lang, alam ko. 1, 2, 3. Pakita niyo po. Mali naman yung sagot niya. May paborito ko daw. Tama po ba yung adobo? o Paborito yan? mo ito. Opo, tama po yung... Ate Rosa, tama. Hindi ako yan. Paksiw! Ikaw, lagi mo... Hindi ko pa rin paborito yan. Sandali! 23 years, hindi mo alam kung ano yung Sandali! paborito ko. Ito nga pala yung una. Sorry. Hindi mo alam paborito ko? Hotdog. Ano ang dream place ng partner mo? Hong Kong. Tama ba, Ate Mira? Yes. Hong Kong Disneyland. Ito lang. Ito. Yes. Yeah. Show na po. Japan. Wow. Same. Kaya po. Ito din. Pares po Canada. Pakita na po ang sagot. Tama po ba? Australian dream place mo, Ate Roxanne? Pwede naman. Pwede. Kasi isa din sa choices. Okay. Pirenier, tama ba Paris? Yo, galing! Isa pang maling sagot nito. Kailan, saan, at paano po kayo nagkakilala? Okay. Okay, 1, 2, 3. Pakita na po. Gamitin nyo na. Kailan? So, nagkakilala kami noong 2015 sa Atimonan Port. Pinakilala kami ng dati namin kaibigan. Patingin nga po dun sa... Una kami nagkakilala ay around 2015 sa Featherport, kung saan ay pinakilala siya ng isang kaibigan. Okay. Ganito kasi yun, 7 years ago, edi pinakilala kami nung dati namin kaibigan. And after 7 years, nag-reach out ako sa kanya. Kasi siya naman yung nakakaalam ng mga nangyayari sa akin, mga pinagdadaanan ko. So, yun, naging open kami sa isa't isa. And then, yun, doon na rin kami, lumalim yung pagsasamahan namin. Tapos, niligawan niya ako. Then, 2022, yun, 2022. kami. Kailan po ang sagot? Okay. Okay. Kailan po, Ate Roxanne? 2000, ano ata yun, 1? SM North EDSA, tama? Tama po ba SM North EDSA, 2001? Yes po. Doon. Nagkakilala po kayo, nakita ko siya sa Shake. Yung mga Shakes, ano, yung agogo. Shakes. Agogo. Yung may mga, parang ano, yung orbits, Heavens yung Puro, gano'n, mga gano'n. mga gano'n, yung shakes. Doon siya nag-work. Paano po, in-approach niyo po siya? Hindi, pumila ako kahit di ko kailangan. Bumili siya. Puti-puti kasi tapos yung buhok niya ang haba, tapos sexy. Alayo, SM North EDSA? Oo, ano, taga Quezon siya. Hindi ko alam taga Quezon. Tapos yun lang, wala na. Bumili lang siya. Tapos sinabi niya taga Atimonan siya. Nag-work Tapos kasi wala ako na sa... pakaalam nung time na yun. Nag-work ako sa AGB company sa Paranaque nung time na yun. Then may project kami doon sa SM ng flat sheet ng tawag doon na overpass. Okay, ganito. Actually, ganito yun eh. 2001, nagkakilala kami sa Shakes Agogo.
sa SM North EDSA. Pakilala ko sa kanya, tapos tinanong ko siya na sabi ko, taga Quezon ako. Sabi niya, Quezon din daw siya. Tinanong ko siya kung saan sa Quezon. Nagsinungaling pa yan. Sabi niya, Lucena. Sinungaling ba ako na? Lucena, sabi mo. Tapos, hindi naniwala naman ako. Ngayon, malis na ako. Sa mga sumunod, pinuntahan ko ulit yan. Andun, nagkita ulit kami. Tapos, wala. Parang ganun lang. Bali, wala lang. Ay, hindi niya alam Tapos ako na yung magkwento. nanliligaw ako. Hindi ka Tapos, marunong yun. magkwento. Siya na. Ikaw na nga. Kasi ikaw naman talaga yung tumutok sa akin para ano eh. Eh di yun nga, paano walang kwenta lang naman talaga yung una. Yung pangalawa, pumunta na ako ng Quezon. Kasi nasa Cavite ako nun. Pupunta kami dito sa Atimonan. Sabi ko, tama-tama may friend ako na taga Atimonan. Pero hindi ko alam ang pangalan kasi nalimutan ko. Tapos yun, nagkita kami dito, nagkayayaan kami sa Di Gracia. Mga siguro ilang linggo naman na kami nandito. After nun, yun, nagkita kami sa isang inuman dyan. Yun, nagpunta kami doon, Di Gracia. Yun, party-party. Yun na yung simula. Kayo na po. Walang kasi naligaw naman na siya talaga noon, hindi ko lang naligaw. Tapos parang yun na agad. Kailangan yung parehas. Correct. 2015, may partner pa ako noon. Tapos, birthday nung pinsan, actually, barkada niya yun. Barkada nila ang tatlo. Doon ko siya nakilala. Tapos, yun na nga yung 3 days after, namatay yung partner ko. Siya yung parang nag-alalay sa akin, ganun. Tapos yung nangyari kasi na yun ay parang nagpaalam lang sa akin na ihabilin sa akin siya. Tapos marami kasing nangyari na hindi kasi minsan lagi nag-aaway. Tapos gusto lagi niya makita yun nung kami lagi napunta kami ng sementeryo, papunta. Ginawa ko ng lagi kong ginagawa yan sa kanya. Nung kami tumagal, parang Ka-develop pa. Siya ko siya lagi. Sana. Hobbies. Oo, dun din. Dun nga, same lang. Nagkakilala kami nung January 2023 noon. Pumunta siya sa office kasi andun yung mami niya. Tapos yun, nahumaling na ako mula. Wow. Nadaanan ko lang siya kasi katabi niya yung ng mother ko. Tapos, walang iningitian ko lang siya kasi ang tahimik niya. So, yun. Tsaka siya yung mga tipo kong lalaki. Chinito, maputi, di nga lang katangkaran. Pero, ganda. Yan. Umattend kami ng birthday party na pareho kaming nandun. Yun nga lang, hindi pa kami masyado ganun ka-close. Pero yung circle of friends namin lumalabas na. Yun nga lang, hindi siya yung masyado, hindi siya masyado nakiki-jamming sa amin. Kaya ang ginagawa ko, kinukulit ko siya. Inuman kasi yun. Tapos wala, napag-uusapan yung mga love life, ganon. So may ka-work kami na si Kuya Earl, pinipilit niya siya, tinatanong siya kung meron... Pinapaamin ako ni Kuya Earl. Yun. Kung may... kung may nagugustuhan siya, may nagustuhan siya sa munisipyo. Tapos, nung una, hindi pa siya masyado parang, hindi pa siya ka-fully open. Kasi pangiti-ngiti lang siya nang tinatanong siya. Tapos, nangulit lang siya. Tapos, paulit-ulit siya kung sino bang gusto mo, may nagugustuhan ako. Sabi ko, meron. Kaya lang ang hirap kasi, syempre, anak siya ng bossing ko eh. Ayun, yun lang. Tapos nung sinagot niya na sakto pala katabi ko rin siya nun. Magkatabi tayo na Yun.
Gulat lang ako nung... Nalimutan ko na. O basta yun, nung umamin siya, nagulat ako nung... Sabi ko, ako pala. Kaya pala hindi niya ako tinatawag na ate. Kasi parang nung napansin ko, lahat tinatawag niya. Pero ako, kasi nga medyo older ako sa kanya, hindi niya ako tinawag na ate. Ayun. Kaya ba nangirig na? Hindi pa dyan lang po yung ano niya, yung sagot niya. Okay, pwede ba ba? Natandaan ko nung time na bago pa lang nauso Bago pa lang yung Facebook. Doon ko siya na message, doon ko siya unang nakilala. Tapos napugiyan sa akin yun. Dito din po sa Facebook, sa Messenger po. Siya kasi yung unang nag-chat sa akin doon. Ninanap niya. Bali, dito nga nung taong bago pa lang nauso yung Facebook na nakita ko siya sa Facebook kasi kaapelido niya yung isa kong pinsan na taga dito sa Timonan. Yun, kinuha ko yung number niya, nagka-text kami. Yun, every year, lagi kami nagkaka-text. Tapos, nitong taong 2016, doon ako nag-start na manligaw na yung ano. Tapos, 2017, kami kinasal. At siya ay aking na-disgrasya pa. Pero kahit na ganyan yung naging dahilan, kaya kami kinasal. 7 years na kami kasal ngayon. Mas maganda para naman yung naging resulta. Yan nga po, pag sa Messenger po, lagi ko po siyang chinachat. Yearly nga po, yun yung hindi ko nga rin alam kung bakit lagi ko siyang chinachat. Pero noong 2016 po, yun yung time na talagang naging kami na po. Papaano niyo pinapalakas ang samahan niyo bilang magkasintahan, lalo na sa mga hamon ng inyong trabaho sa munisipyo? Siguro ay pagiging mindful sa mga desisyon. Saka Open kami sa isa't isa kung anong yung mga nangyayari dun sa trabaho namin, pati personal na buhay. So yun, mas lumalakas yung pagsasamahan namin dahil open kami, transparent sa isa't isa. Kailangan, dapat kasi sa isang relationship, kailangan may time para mag-usap kayo. Magpalitan kayo ng inyong mga kuro-kuro sa mga nangyayari sa inyong hindi lang sa tanggapan, hindi lang sa work. Kundi sa bawat oras na kailangan may update ka. Nag-update naman ako sa kanya kung saan ako pupunta. Importante yun. Kasi mag-aangaw to pag hindi ako nag-update sa kanya. Hindi, napakahalaga kasi ng komunikasyon. Tapos yung oras, yun yung isa sa pinakamahalaga. Oras bilang mag-asawa, bilang pamilya. Importante yun. Tapos oras, separate yung oras sa pamilya, oras sa trabaho. Importante yun. Okay. Pagdating kasi sa trabaho, pagdating sa samahan, since magkasama kami sa RHU, pag may mga bagay kasi siyang hindi alam, ako na yung tumutulong sa kanya. Tinutulungan ko siya kung paano ba dapat gawin. Ano ba yung dapat solusyon kapag may mga problema na meron siya sinasabi sa akin. Kasi, minsan kasi sa gabi nagtatanong siya sa akin na, "Be, ganito, ano bang gagawin kasi ganito, ganyan. Then, binibigyan ko siya ng file. Then, kinabukasan, sino naman ang gagawin? Tutulungan namin gawin kung ano ba yung dapat solusyon. Ano lang, kasi kung ginagawa lang kasi sa akin, suporta niya. Sinusuportahan ko siya. Kung ano yung gusto niya, okay lang ako. Sige, lagi akong payag. Yun lang akin. Siguro po, kahit yung busy ka, kahit marami kang gawa, nakakapaglaan pa rin kayo ng oras sa isa't isa. Yung bibigyan mo pa rin siya ng atensyon, nakakausap mo pa rin siya. Ganun. Ganun din. Kahit naman sa trabaho, parang kami pareho, focus lang kami pag working hours. Tapos, maglo-look forward na lang kapag uwian na o kaya sa umaga na gagawan niya naman ako ng oras para ihatid sa RHU.
Yun. So, bago siya mag-in, inuuna niya muna ako maihatid. Sa tingin ko yung pag-uunawaan na kasi mas mahirap kasi yung parang nagtrabaho ko sa ibang lugar, hindi ganun ka yung parang yung tiwala ba, hindi siya ganun tawag dito. Parang wala siyang tiwala sa akin pag nagtatrabaho ko sa ibang. Pero nung nandito na ako, nagtatrabaho ko sa Atimonan, nawala yung pagdududa na kahit naman ako'y nasa malayo at nandito wala namang pinagkaiba yun. Yun yung naging parang napansin ko na magandang bagay ba na naipaliwanag ko sa kanya na kahit anong mangyari, nasa iba man akong lugar, ay yung tiwala ako sa kanya hindi nagbabago na sana ganun din sa akin. Yung pong unawaan nga din po at saka tiwala sa isa't isa po. Dito sa lagi naman po kami nagkakaano pagdating sa trabaho po yung kahit yung oras po namin halos di na po kami magkita sa break time kasi nga nasa field siya. Yun po. Okay naman po yun. Ano ang pinakamahalagang bagay na natutunan ninyo mula sa isa't isa bilang magkasintahan at bilang mga kawani ng gobyerno? So, siguro yung pag-uugali namin, alam na namin yung ugali ng isa't isa, kung paano i-handle yung mga situations pagdating sa trabaho, sa personal na buhay, at maging yung pagkakaroon ng time management. So, dun siguro ako sa bilang isang kawani ng gobyerno, disiplina sa sarili, disiplina sa bawat, lahat ng ikinikilos mo, hindi na pwede yung gaya ng dati na ganito, ganyan, pwede mong gawin. Ngayon, importante, lalo pa kami mag-asawa, kasi kami na yung iniidolo ng aming mga anak, sa importante, disiplinado ka. Yun yung para sa akin. Para sa akin, ganun din eh. Kailangan talaga ng disiplina. Respeto. Respeto lang. Yun. Respeto, tapos Pagtutulungan, tsaka yung minsan yung minsan lalo kasi ako medyo mainit ng ulo ko. Tapos since nandiyan na siya, pumasok na kami sa government, so hindi pala pwedeng laging ganun. Especially kapag kami makakaharap ng ibang tao. So, pagkat sa relationship namin dalawa, madalas talaga mainit ng ulo ko. So, parang kailangan sa bahay pala, pag sa bahay hindi kailangan laging mainit ang ulo. sa akin naman, hindi kasi yung nangyayari kasi pagka minsan nagkakaaway kami. Dito minsan nagkakaaway kami sa department namin, kaming dalawa. Ginagawa ko para hindi lang sa isang tabi lang kami. Inasabi ko lang sa kanya, sa bahay na lang, wag na dito. Kasi nasa trabaho tayo. Para sa akin, patience, yung pagiging pasensyoso. Kasi hindi naman sa lahat ng pagkakataon masaya kayo, hindi naman sa lahat ng pagkakataon okay kayo. Dadaan kayo dun sa mga challenges, and kagaya ng pagiging isang lingkod bayan, marami ka rin haraping challenges sa trabaho mo, at yun po yung maihalin tulad ko dun sa pagiging Lang kasi parang kapag may gusto kang tapusin or kunwari sa work may due date ka, tsaka sa pagdating sa trabaho, binibigay mo yung best mo. Kumbaga sa relasyon din, ibibigay mo rin yung best mo para may ma-accomplish kang maganda, parang yung outcome maganda. Ganon din sa natutunan ko kay Jerome, kasi parang yung relationship naman namin sa simula, parang ayaw pa naming, yung parang tagupa, ayaw naming ikalat. Kasi nga, yun nga, parang ayaw namin ng napag-uusapan kami. Kasi alam ko na ang dami rin naman na sa munisipyo na nagkakatuluyan, gano'n. Pero ayoko lang nung parang lahat ng attention ay, ginawalabas na ganyan. Tapos yun, kumbaga parang kami, gusto lang muna namin na yung low-key lang muna hanggang sa tapos as a government employee naman,
ibibigay mo lang yung best mo para maganda lang yung outcome nung iyong mga sa trabaho. Kumbaga yung task. Ano ang mga simpleng bagay na ginagawa ninyo para mapanatili ang spark sa inyong relasyon kahit na abala kayo pareho sa trabaho? Siguro ay kahit busy kami sa isa't isa ay nagagawa pa rin naman namin magparamdam, konting kulitan lang siguro. Saka kamustahan. Yun. Then pag uwi namin sa bahay, nagtitimpla ako ng kape para sa kanya. Yeah. Nagre-relax na. Saka nagkikentuhan kami ng mga nangyari sa buong araw namin. Magbigay ng time para sa amin, para sa isa't isa. Yung mahalaga yung oras. Hindi lang sa trabaho, dapat may oras ka rin sa karelasyon mo o sa pamilya mo. So yun yung pinakamahalaga. Yung pag after namin sa work, pagdating sa bahay, iba kasi yung nakikita niyong Rainier sa harapan ninyo na mabiro, ganito, ganyan. Iba siya sa loob ng bahay. So ako lang yung nakakakilala sa kanya kung gano'n siya ka-sweet sa akin. Kaya sabi nga niya, bagay kami kasi siya malambing, ako hindi. Pero pag pinagsama naman yun. Actually, talagang madalas talaga namin inaalis yung anak niya eh. Simula nung kinuha namin yung mga anak niya, may anak kasi siya 2. So, yun yung nagiging paraan namin kung paano kami mas lalong tumitibay. Tapos pagdating sa trabaho, madalas kasama namin yung mga anak niya. Doon kami after nung namin magtrabaho, lalabas kami ng mga anak niya, kumakain kami sa kung saan-saan. Yun. Sa akin nung nakuha ko yung anak ko, lagi napunta sa akin. Yung paggaling ko sa trabaho, pagdating ko sa bahay, mawawala yung pagod ko. Kailangan kong abyadin sila. Naabyad ko ng gusto. Tapos pagka kulang yung may bigay ko sa kanila, ginagawa niya ng paraan din para may matulungan ko ng gusto yung mga anak ko. Lumalabas kami. Date sa weekend. Tapos, o kaya, date lang dito. Walking. Favorite namin mag-walking. Actually, ewan ko kung favorite niya. Tsaka yung tuwing umaga, lagi ko siyang hinahatid sa office niya. Tapos, yung pagkahapon, hanggat maaari, susunduin ko siya kahit yung medyo masama yung panahon. Tapos, yun. Yung paglabas-labas tuwing weekend. Ganun. Yun po, para mapanatili po yung spark dun po sa relasyon po namin. Kahit po medyo busy, ako po ay laging sa field. Dati po gusto niya po lagi kami magkasabay kumain ng tanghali. Pero pag minsan po hindi na po nangyayari. Hindi po namin, pag talagang may pagkakataon po yun po, dapat ay lagi po kaming sabay kumain. Para kahit papaano po ay, kumbaga, nadun pa rin yung bilang in a relationship or magkasawa. Yung mga ganung pagkakataon sa break time na hindi na oras ng trabaho, nakakapag-banding kaming dalawa. Yung sa akin naman po ay yung sabay po kami pagpasok tsaka pag-uwi. Yung parang yung way namin para yung mag-spark pa rin yung pagbabahala namin. Tapos yung pag-uwi po namin, nandun yung anak po namin, yun parang magbabanding pa rin po kami sa bahay every time na umuwi po kami sa bahay. Paano nyo naman po sinusuportahan ng isa't isa sa parehong personal at profesional na buhay? Bagay may event siya ay pag wala na akong oras na pasok kasi hanggang 12 lang ako, ay dun tinutulungan ko siya sa ganung bagay. Kumbaga sabi nga nila, 2 is better than 1. Yun. Ayun, yun. Di siguro, pareho naman kami nagbibigay ng moral support sa isa't isa. Personal at saka professional sa kanila. So yun, syempre siya sa mga kailangan niya sa personal, suportado ko naman lahat ng gusto niya. So ganun din naman siya sa akin. Tapos bilang isang lingkod dito as employee ng LGU, so nag-uusap kami ano yung dapat at hindi dapat, ano yung mali at tama, at alin yung dapat mong ginagawa at hindi mo dapat gagawin. Yun yung palagi niyang sinasabi sa akin at palagi ko din sinasabi sa kanya bago kami umalis at pag-uwi ng bahay. Nag-uusap kami ng mga gagawin at hindi dapat gawin, yung mga ganun.
may pag-uusap kaming nangyayari bago ako umalis at umuwi ng bahay. Yun na nga. Kung sakaling may mga pagkukulang siya o may mga kakulangan siya, pinupunan ko na. Especially sa mga anak niya, sa trabaho niya. Ganon din naman yung ginagawa niya sa akin pag minsan medyo may pagkukulang din ako, siya na rin ang nagpupuno. Yun din naman yung sagot ko sa kanya. Kasi yun din naman yung ginagawa ko rin sa kanya. Sinusuportahan ko siya sa mga yung ano yung tawag doon? Extracurricular activities. Yung parang hindi siya connected sa mismong work niya, pero pa-activity ng HR, pag civil service. Example, sinuportahan ko siya kahit ayaw niya nung dun sa maging character dun sa civil service. Though pinush ko siya dun. Ayun, suportahan lang. Palagi lang akong andun, tapos pagka kailangan niya ako, halimbawa na lang sa kailangan niya ng kasama, sinasamahan ko siya, tapos meron siyang kailangan na yung halimbawa magpapasama siya sa may pupuntahan siya sa hirap naman. Hindi, pag may kailangan kasi ako na puntahan or may kailangan akong bagay, talagang one call away lang talaga siya. Kahit pa may ginagawa siya sa trabaho, parang bibigyan niya ng oras yun para lang matulungan ako. Kumbaga yung love language niya ay act of service. Yun po, kagaya po nung kanina, yung sa unawaan lang din po, yung kung halimbawa, intindihin ko po kung ano po yung, may mga pagkakataon po na busy po siya, nasa trabaho, unawa ko po yun. Yun po yung isang pagpapakita po na sinusuportahan ko po siya sa kanya pong trabaho, sa kanya pong mga gusto. Lagi pong inuunawa ko po yun at yung hindi po ako nag-iisip ng mga bagay na nawawala na po siya ng oras sa akin. Isa po yun sa mali pong dahil ang pagtatrabaho lang po para po sa aming pamilya po yun. Na yun po hindi ko po inaalis. Yun po yung part mga time na talagang suportado ko po siya pagdating po sa trabaho. Bale, sinusuportahan ko din po siya sa pag-iinom siya. Hindi, lagi din naman po ako nakasupport sa mga gusto niya, sa mga tawag dito, sa trabaho din po. Na kahit yung nasa field po siya lagi, ganyan, sabi ko mag-ingat, ganyan. Yun lang po. Kung bibigyan kayo ng pagkakataon na magbakasyon bilang magkasintahan, saan at anong klaseng bakasyon ang nais niyo? Siguro madami naman kami choices. Like gusto namin mag-ibang bansa, mag-travel sa Japan, Korea, at Hong Kong. Ganun. Yun. Siguro time sa isa't isa, magre-relax date, kasama na yung honeymoon. Ako? Saan? Saan at Siguro kung kaya ng pera, yun nga, yung Paris, di ba? Kasama ko yung family ko. Tsaka, syempre, kailangan meron din kaming banding sa mall. Magsa-shopping. Pag-shopping kayo mag-iina. Kung Ako naman para sa katotohanan, dito na lang sa Pilipinas, dito kahit saan dito, basta may dagat. Yung magiging, tahimik, yung hindi kami mag-asawa lang. Gusto ko syempre, kasama mga anak. Yun pala gusto mo. Pwede tayo sa Angeles sa Sabado. Sa akin ay gusto ko ay makapunta kami sa magulang uli niya. Kasi isang beses pa lang kasi ako nakakapunta. Gusto ko rin uling makita yung magulang niya. Kung ano yung lagay niya. Kasi malayo kasi. Kasi nasa Bulacan kasi ang kanilang lugar. So yun. Yun ang lagi naman yung sinasabi sa akin. Pag may oras o pag may time, gusto niya umuwi daw ulit sa amin. Kasi huling uwi niyan sa amin is yung namatay yung father ko. Kaya yun ulit ang gusto niya pumunta ulit doon. Nagbakasyon kami doon kahit mga ilang araw, mga ganyan. Parang maiba naman yung ambience.
Sa Japan. Oo, Japan talaga yung gusto namin. Parang pangarap namin pumunta ng Japan na magkasama. Kaya lang sa ngayon, Sa ngayon, wala pa. nag-iipon pa muna. Pero yun, Japan po. Ako, ang gusto ko lang bakasyon yung parang kaming tatlo lang, may parang style na magpunta kami sa isang lugar na yung parang kami lang, sarili lang namin yung mundo, mga ganun ang style. Kasi para maipakita namin yung pagkakataon din na kahit anong mangyari, andito kami. Andito ako para sa asawa ko, sa anak ko, na hindi walang sagabal. May mga pagkakataon na dapat magkaroon ng ganung bagay. Mga bakasyon na nakatuon lang ako sa kanila. Hindi nakapokus sa iba. Parang ganun. Mabigyan ng pagkakataon na ganun. Ako po sa Boracay po. Kasi gusto din niya dong pumunta talaga. Kaso wala pa kaming budget. Pero siguro, by next year siguro. Para makapag-banding din kaming tatlo na kami lang talaga po. Ano ang pinaka-di malilimutang pagsubok sa inyong relasyon at paano nyo ito nalampasan? Siguro bagay nagtatalo lang kami sa sa ugali namin sa isa't isa, ugali. Ganun. Siguro isa yung yung dahil long distance relationship kami nung una at nasa Cavite siya nagtatrabaho. So yun yung pinaka mahirap na sitwasyon para sa amin. And then paano namin nalampasan yun? So ang ginawa niya, since gusto na rin naman niyang kasama ako, nag-resign siya doon sa trabaho niya kahit regular siya doon. And dito na lang siya nag-stay. Sige, ako na po makikwento Pwede ba nun. lumabas muna? Diyan ka lang. Sa pagsubok po kasi talagang alam niya ng buong atimpunan siguro. Talagang sa pagsubok ay sunod-sunod, sabay-sabay pa nga minsan. Marami. Babae, issue, sugal, lahat po kompleto sa kanya. Sa attendance po kompleto. So lahat yun talaga, hindi naman kami tatagal ng ganito kung hindi ako nagtiis, kung hindi ako nagsakripisyo, kung hindi ko sinalang-ala yung aming mga anak. At syempre, kung hindi ko siya mahal. So yun, marami po siyang pinagdaanan ng pinaka hindi ko malilimutan nung siya ay, alam din naman po yun ng lahat, nung siya ay dito sa, napagbintangan siya na, siguro baka gumagamit din ng time na yun ng pinagbabawal na gamot. So yun, nandito siya sa LGU noon. So umalis siya, nagtago 1 buwang mahigit. Pero syempre hindi kami pumayag na hindi naman habang buhay na magtatago ka. Kung wala ka namang ginagawa ng masama, uuwi ka ng atimunan at ginawa ko lahat ng paraan para bumalik sa normal kasi ang hirap. Naiiyak ako. Ang hirap kasi yung mga bata. Nagsakripisyo. Pero, nalagpasan. Bakit kasi may ganun tanong? Yun, nalagpasan naman namin yun. Sa tulong ng tito niya, nag-voluntary surrender siya. Sa tulong ng kapitan namin noon, siyempre nila mayor, nagtanong ako paano gagawin. Yun, hindi sila nakialam kasi bawal at alam niyo naman yun, hindi naman yun yung simpleng lang eh. So yun, gano'n ko, paano ko gagawin, paano ko siya pauuwiin. Kasi nagtatago nga siya 1 buwang mahigit. Kami lang, nag-aaral pa ako noon. Tapos yun, nakauwi siya, mas madaling salita, voluntary surrender siyang ginawa. Tapos nagmadak ba yun? Yun, nagbagong, actually muntik na mabaliw yan eh. Talagang yung pag-uwi niya dito, hindi siya nakikipag-usap sa kahit kanino. Yun. Nagtaka nga si Ate Pauline, nakita ka niya. Ba't suplado ka daw? Sabi ko, Ate Pauline, pasensya na kasi siya may pinagdadaanan. Ayan. Ba't may ganang tanong kasi? Yung time na yun, na umuwi na siya, yun, nagbago naman na siya. Inayos namin muli, bumangon. Nagbago talaga, nagbago. Nagpakita naman siya ng pagbabago. Okay na. Nagbago naman talaga siya nung time na yun. Siguro yun yung naging dahilan. Kaya si Loyal, nakilala na siya. Loyal na siya ngayon dahil kailangan niya nang maging loyal sa akin dahil walang iba. Walang iba talagang kung hindi talaga sa pagtsatsaga ako sa kanya. Sobra-sobra yung sakripisyong binigay niya sa akin. Kaya ito naman ako, pinagtsatsagaan ko siya bilang asawa. Napakawalang kwenta talaga.
Di ba? Napakawalang kwenta talaga. Naiyak na kami baklas eh. Hindi, inaluhan ko lang konting COVID. Pero totoo yun. Pasalamat ako kasi sa pagtatyaga niya sa akin, sa mga kabila ng mga pagkakamali ko, tinanggap niya pa rin ako bilang asawa. At pinalitan ko naman ng masigit pa sa dati yung aking ginagawa. So, tuloy-tuloy yung pagbabago ko. Until now, hindi ako nang bababae. Nung nag-away kami ng bongga. Marami po talaga. Oo, nag-away kami ng bongga, umalis yan. Wala po. Hinanap ko kung nasaan niya. Natagpuan ko siya sa kalagitnaan ng bundok na San Jose Balatok. At inakyat ko mag-isa yun. Pandemic. At nandun lang pa rin siya. kasi yun. Wala pang pandemic. Pandemic na. Oo. Pandemic na kasi yun. Gawa ng yung parang hindi kami nagkaintindihan. Parang yung yung damdamin ko yun na parang biyasaan ng parang nagtampo lang ako. Di ang ginawa ko, nung pumunta ka doon sa bundok, sa trabaho, trabaho rin kasi ako doon eh. Ginawa ko doon, nagpa-power saw ako. Tapos naglukad na may lupa naman kasi doon yung stepfather ko. Ganun na lang ginawa ko, parang 2 months ako doon sa bundok. Para ako, bago uli ako bumaba diyan. Ayun, tsaka nag-volunteer na ako dito sa dito sa RHO. Decontamination, tapos marami kaming natulungan. Tapos, yun, saka nung tumagal, naging GO na. Sa napaganda naman yung lagay ko nung ako'y nag-volunteer din. Napaganda yung away niya. Maganda po yung away. Napaganda po yung away. Siguro nung dati, medyo hindi kayo may nagkaintindihan. Tapos, mas pinahiral ko na lang yung pagiging pasensyoso, pagiging practical. Mas inisip ko yung iba't ibang side ng story. Tapos yun. Humingi naman ako ng sorry doon. Nag-explain naman ako. Inadmit ko naman yon. Tapos, pinag-usapan namin ng mabuti. Tapos, naging okay na kami. Tapos, yun. Nag-promise lang kami sa isa't isa na kailangan open talaga kami sa isa't isa na wala kaming tinatago. Good man or bad. Kaya, yun. Sa akin na yung, kagaya na nabanggit ko kanina, yung pag nagtatrabaho ako sa ibang bayan, iba kasi yung isip nung asawa ko eh. Kaya akala lagi ay ako yung mambababae. May time po, share ko lang na may katrabaho po ako na ako po ay coordinator ng isang site. Ako, syempre, mag-connection po ako doon sa amin pong sa opisina na babae. Siyempre nagkaka-chat po kami. Pero lang po tungkol sa trabaho, siya po talagang pumunta po siya doon para po yung babaeng katrabaho. Wala naman po. Yun po, masyado po kasing silosa po yung asawa ko na ang nagiging ko pong solusyon, yung lagi ko nga pong pinapakita po sa kanya na hindi ko kayang ipagpalit siya sa iba. Ganun po yung lagi. Siguro dun yung laging problema na pag nalalasing lang po kasi talaga siya, hindi na niya alam yung ginagawa niya. No? So, yun lang naman po yung problema kay Chester. At pag yun ay nalalasing ay siyempre, iba na po yung niya. Kaya hindi ko talaga siya, yun lang po yung nagiging problema ko sa kanya. Hindi ko na po siya pinag-iinom ng sobra. Yun. At saka po, hindi ko na rin siya, kasi dati po, talagang mabarkada siya. Nung kahit mag-asawa na po kami, talagang mabarkada yan. Pero ngayon, hindi na po siya yung tipong na maraming barkada, yun. Tapos sabi ko sa bahay na lang po mag-inom. Pinaka-romantic na memories ninyo romantic. bilang magkasintahan. At paano ito naka-apekto or ano yung impact nito sa relasyon nyo up until now? Siguro balik tayo sa una. Yung una kaming nag-dates. Nasa Cavite ako noon. Doon kami, magkalayo pa kami noon. So, nung unang date namin, nung nagkakita kami, binangga niya agad ako. Yun. Then, nag-date kami ay sa Kamay ni Jesus. Yun, nagsimba kami. Ganon, nanood kami ng sine.
Good. Yan, binanggaan ko lang naman siya dahil gusto kong hindi siya mailang sa akin. Ganun. Kala ko'y paramdam yun. Kasi first time ulit namin magkita after ilang years. 7 years. Ikaw mag-isip, ikaw ang romantiko, hindi ako. Ang pinakamaromantiko na Memories. memories. Ako may naalala ako. Sige. Nung unang-una, may nagpadala sa akin ng flower, hindi ko kilala. Siyempre kinabahan ako, sabi ko baka hindi galing kay Rainier to. Kasi dinala sa bahay nila, nandun naman ako nun. Tapos yun pala may pabulaklak, galing pala sa kanya. So kinabahan ako nung una, yung kinabahan, kinilig at pwede palang gawin ng isang, alam mo naman yan na Tapos itong last, nung panay na yung, marami na siyang nagawang noon, medyo, alam mo naman sa isang lalaki normal na nagkakamali. Pero siya bumabawi. Habang ako noon, nasa out campus ako dito sa school ng elementary. Ganun na naman ang ginawa niya. Mahilig siya mag-surprise, mga flower chocolates, ganun. Yun, dun sa part na yun, romantic. Special memories. Yun. Sa akin, natatandaan ko dati, nung una pa kami, lagi niya akong pinaghahain ng pagkain, almusal, tanghalian hanggang hapunan. So, bali nga siguro nainis na sa mga gawain ko, nagkakamali rin naman ako. Yung mga nangyaring ganon, parang ramdam ko, mas lalo kami tumitibay kasi nga, nag-aaway kami pero hindi kami natutulog na mag-aaway. Inaayos ko hanggat maaari, hapon pa lang, magkapatid na kami para magkatabi na ulit kami sa higaan. Di ba? Nung sinurprise ko siya nung dinala ko yung anak niya sa bahay. Kasi ayaw talaga ng ex niya na papuntahin sa kanya yung mga bata. So, nung panahon nung may fiesta ng punon, hindi niya alam, kinuha ko yung mga bata, yung mga anak niya, na dinala ko sa punon na until now, ayun, sa awa naman Diyos, pumayag na yung nanay niya na hiram-hiramin namin yung bata. Kasi ang usap po nila nun ay, nung una ay tuwing Sabado at Linggo sa amin lang. Ngayon, nabaliktad. Sa amin na, sa amin na. pasok. Nasa kanila lang tuwing bakasyon. Magbakasyon sa kanila na. Marami, pero Oo. siguro ang isa sa nung pinakilala niya ako sa family niya kasi parang pakiramdam ko mas naging totoo na talaga yung bang belong na Wala, belong ako sa tayo. kanila. Anong isasagot Tapos ko? Yun po. Ako yun din, ganun din. Nung pinakilala niya ako sa family niya, tapos every labas namin, karamihan talaga doon, parang date na namin is kasama yung either family ko or family niya. Tapos sa lahat ng lakad namin doon, happy kami. Oo, yun. Tsaka pala, yung nagtagaytay tayo, pinayagan kami na medyo lumayo. Yun, happy. Happy kami. Kasi birthday ko pala yun. Ay, sa akin yung pagdating ng anak namin, yun yung pinakang isa sa mga naging dahilan kung bakit ganito kami ngayon katibay. Kasi yung anak namin yung pinakang dahilan namin para kami ay magsama, kahit anong away, dapat kami pa rin lagi namin solusyonan yung mga away para sa anak namin. Ayaw sanang mangyari na maghiwalay kami at nakakawa yung anak namin. Yun yung pinakang naging dahilan. Nung dumating yung ibinigay sa amin yung anak namin, yun yung pinakang hindi ko malilimutan na araw sa buhay namin mag-asawa. Ako nung po namin, nung kasal at saka nung dumating nga rin po si Iram. Kasi yung parang para hindi rin kami mag-away kasi nakikita nung anak namin. Siyempre na baka mamaya ma-adapt niya yun yung mga ganun po ba. Ay kaya yun po yung siguro pinakamasaya po sa aming nangyari. Ano ang mensahe na nais ninyong iparating sa iba pang magkasintahan sa araw ng mga puso? Siguro yung unawaan lang, saka kung medyo may stress ang iyong kapartner, siguro i-comfort mo. Pagtimpla ng kape, like that. Ikaw? Siguro since ikakasal na nga kami,
siguro advice ko lang sa mga in a relationship ay kilalanin muna ng mabuti yung magiging partner nila kung sigurado na sila before mag-settle down. And of course, wag nang pahabain ng 7 years dahil uso ngayon yun. Naghihiwalay ng 7 years. Ayan. Siguro tibay lang sa mga kababaihan. Tibay lang, kapit lang. Kasi ang asawa, sa atin at sa atin uuwi yan eh. Ito yun. Yun, yung hindi sa kasi marami ngayon yung naghihiwalay kasi kinukulang sila sa sa pag-asa na magbabago yung asawa nila. Siguro kailangan kasi yun yung realidad ngayon ng buhay na talaga nangyayari. Marami naghihiwalay, wala pang 7 years. Parang 7 years nga, sumpa na ngayon yung 7 years eh. Kami 22, 23 yata. 22, 2001. 23. Basta 3 22. tayo kinasal. Okay, tayo mo. Oh, yun, 2003 kami kinasal. Tumagal kami ng 2 dekada. Sa madaling salita, 2 dekada yung tiniis ko. Nasa babae talaga ang pagtitiis. Nasa sa ating mga babae yung paano tatagal yung relasyon. Kasi kung tayo yung susuko, wala na. Sabi nila pag lalaki yung sumuko, wala na. Hindi. Kasi pag tayo yung umayaw, wala na. Pero pasalamat ka nga, hindi pa ako maayaw. Oh, sige, thanks. Iyon, ganon. Payo ko lang sa kagaya namin na mag-asawa na, bago-bago, pag may time. Hindi, kailangan, kung ano may pagkakamali mo, pupunuan mo ng sobra-sobra. Higitan mo, pakita mo nagbago ka, at lalo higit sa lahat, dapat magtulungan kayo sa isa't isa bilang mag-partner. Okay, sa mga katulad namin na mayroong relasyon, unang-una is respeto lang, tsaka unawaan. Sa akin naman itiwala lang. Tiwala, unawaan. Kasi kailangan kasi ng tiwala sa isa't isa. Kasi kung ikay malayo, o halimbawa nasa ibang, halimbawa ikay nasa ibang department, kung alam mo naman ano mangyayari kasi pilit naman tayo magkakasama na hapon lang pagka tapos ng trabaho. Unawa at saka tiwala lang kailangan. Usap and communication. Siyempre, yun nga madalas namin sinasabi sa iba, pag may problema, may higaan dyan. Hindi na lang mag-usap. Bago matulog, pag-usapan ng anong problema and para pagising na umaga, okay ang lahat. Walang matutulog ng merong pinag-aaway na merong problema. Yun ang madalas namin ginagawa routine sa gabi. Lagi lang silang magmahalan, intindihin nila yung isa't isa at magkaroon sila ng open communication. Tapos, yun lang. Ako. Ayun, ganun din. Magkaintindihan, magpasensyahan, tapos bigyan ng oras ang isa't isa. Basta kahit kung busy naman sa trabaho, basta paglaanan lang ng oras. Kasi yun din naman yung parang gusto ng mga, usually ng mga babae. Tapos kapag may problema, pag-usapan, yun. Sa tingin ninyo, paano nakakatulong yung relationship nyo sa pagiging mas epektibong kawan ng gobyerno? Yun, dahil magkarelasyon nga kami. Siguro ay mas namamotivate namin yung isa't isa. Nagiging inspired sa pagpasok araw-araw and makapag-contribute lalo at mas maging productive sa pagbibigay ng service sa ating publiko or ating community. Yeah. Yung kagaya ng pagsasama namin, yun nga, di ba, tiyaga. Ganun din sa trabaho. Kailangan din natin ng tiyaga. At lalo't higit sa lahat, pangunawa sa mga nating nakakasalamuha. So yun, dagdagan ko na rin lang. Siyempre, kailangan talaga, importante yung communication sa mag-asawa. Ganon din naman sa mga nagiging kliyente natin. Mahalaga yung komunikasyon. Paano mo sila kakausapin? Paano tayo magiging magandang halimbawa sa kanila para hindi tayo, alam mo naman, ngayon, yung panahon ngayon talagang tayo ay laging laman ng social media. Basta tayo, gawin lang natin yung tama. Parang sa pamilya, kung ano yung tama, yun yung gawin natin. Ganon din sa ating pagtatrabaho. Gawin natin yung alam nating tama. Okay, siguro sa pagtutulungan namin dalawa, magiging mas epektibo kami sa trabaho namin. At the same time, since kami dalawa ay nandoon,
Nagtutulungan kaming dalawa. Kung ano yung mga kulang niya o yung mga kakulangan niya, tinutulungan ko siya. Kung ano yung mga kakulangan ko, tinutulungan niya ako. So, dun sa the way na yun, tulungan lang naman ang ginagawa namin. Then, minsan, kung may pagkakataon din na minsan may nagtatanong din sa aming mga tao, katulad niyan, ako yung sa RH yung madalas nasa permit. Tapos madalas, natanong niya, di ba ikaw yung may jowang ganito? Sabi ko, oo. Sabi ko, tapos yung nagkukwentuhan, paano kayo kakilala mga gano'n? Sa akin naman simula nung ako yung dito, nakatulong naman ako sa gobyerno. Tapos marami ako naging nakilala ng mga katrabaho na hindi ko kilala. Tapos kaya nangyayari sa mga event, nasali rin ako para makilala ko lahat ng mga empleyado. Siguro dahil, syempre, araw-araw inspired ka, mas magiging kang effective sa trabaho mo. Sabi nga nung tito ko, ang isang... Daya mo. ang empleyado... Shinare ko sa'yo. Sabi niya, kasi principal siya, tapos sabi niya, napakahalaga daw sa kanya ng personnel development kaysa sa personal development niya. Kasi naniniwala siya na kapag masaya ang tao, effective yan. Yun, kaya yun po, yung kapag ka-inspired ka, kapag lagi kang masaya, yun, mas nagiging kang effective sa trabaho mo. Pagiging isang lingkod bayan. Yun na yun. Yun na yung pero dadagdagan ko na lang. Kasi pag okay ka naman sa, yung positive yung thinking mo or positive ka sa life, tapos okay yung love life mo, hindi ka yung parang irritable sa trabaho. Kumbaga kasi minsan nadadamay kapag hindi ka okay sa bahay or hindi ka okay sa love life mo, parang nadadamay din yung trabaho mo. Kaya kung pagdating sa relasyon, tapos may nilulook forward ka na sa uwian, ganon, or sa upcoming days na makikita mo siya araw-araw, edi mas nagiging effective yung trabaho mo. Mas magagawa mo na mabilis or kasi may nakasuporta lang na tao na nandyan para sa'yo. How do you see yourself 5 years from now? Siguro meron na kaming sariling bahay, sariling sasakyan, at siguro, anak, syempre. Ilan na? Dalawa lang. Dalawa. Ang copy-paste. Ganun din. Since ikakasal na naman kami sa June, so kami talaga after 5 years. Yan, magkakaroon ng bahay, sasakyan, anak. So siguro financially stable na kami at saka nakuha na namin yung gusto namin position. Position sa namin, sa trabaho. Supportive pa rin siya sa akin. Ganun, ikaw? Sana tayo pa rin sa 2020 Sana hindi ka namang wala ka nang gawin talaga, tumatanda ka na wala ka nang gawin kalokohan. Kasi ako naman, nandito lang talaga ako hanggang sa pagtanda. Ganon. Pero sabi nga, at the age of 40, doon pa lang daw nag-uumpisa. Pero wala sa akin, hindi ako. 26 siguro. Tuloy pa rin hanggang ngayon. 5 years from now, ano ba nakikita namin? Siguro stay strong pa rin yung mga bata, nandiyan dyan lang. Ika nga, sabi ng mga bata, basta daw hanggat magkasama kami dalawa, nandiyan lang daw yung dalawang bata sa amin. Tutulungan daw niya kami. Siyempre, sabi ko nga sa kanya, basta't magtulungan lang kami. And nakikita ko sa 5 years from now, yung mga bata na inaalagaan namin, yung anak niya, malalaki na, and happy pa rin kami. And siyempre, stay strong pa rin. Ganun pa rin. Masaya talaga. Masaya yung nangyari sa amin. Marami rin kasing problema. Pero nagagawa ng paraan. Hopefully married, tapos may sarili ng bahay, may pamilya na, and yun, masaya. Oo, ganun din. Hindi, 5 years. Sana nga kasal na kami. Ayun, masaya. Siguro may baby. Wow. Ako, successful, kasama pa rin siya. Yung mga
na may madadagdagan ng isang anak. Yun yung nakikita ko na sa 5 years from now yun. Sa successful, may isa pa kaming anak na babae. Yun, masaya na ako. Siguro, regular na. Tapos, syempre kasama ko pa rin po silang dalawa. Tapos, yun, gusto ko rin magkaanak ng babae po talaga. Pero, wag muna ngayon. Siguro 5 years pa nga. Short message po ninyo sa isa't isa. Unahin na po natin si Ate Rosa. Magbago ka lang ng tuluyan, tanggalin mo na yung lahat ng mga mali mong ginawa kasi hindi ka na pabata. Matanda ka na, alalahanin mo, mag-isa ka na lang sa Atimonan, wala ka ng pamilya. So ako na lang talaga ang magtitiis sa'yo, wala nang iba. Kaya no choice ka talaga. Magpakabait ka, kasi ako naman, mabait naman ako sa'yo eh. Kaya lang minsan talaga, mahal ko naman yan. Alam naman ng lahat yan, tatagal ba ako ng 2 dekada kung hindi. Kailangan ko lang talaga, totoong pagbabago. Tsaka, mapagmahal naman talaga sa Giant. Bago naman ako. Dami ng pagbabago eh. Dami ko nang binago nga eh. Iwas-iwasan mo yung pagiging talakera sa akin. Tsaka yung... Hindi, kahit natutuwa, sasabihin ko yung totoo. Totoo po yun, guys. Pinapaiwas ko lang po siya masyado pong bungangera sa akin. Yes. Ito na. Ma, maraming salamat sa lahat ng pangunawa, pagsuporta sa amin ng mga anak mo at sa pag-aalaga. Thank you. Wala nang hihigit pa sa'yo. So message ko lang sa kanya, iwasan lang yung mga bisyo. And syempre, happy lang kung ano man yung pagdadaan nating dalawa. Nandito lang ako lagi. Basta't lagi ko naman sinasabi sa iyo, lalo sa mga anak mo na kung ano man yung mga kailangan nyo, nandito lang ako. Magtiwala ka lang sa akin. Hindi naman ako gagawa ng kung ano. Basta pagtiwalaan mo lang ako, kahit anong gawin ko, hindi kita iiwan. Magtagal pa tayo. Mas maintindihan natin yung isa't isa. Dumaan man tayo sa iba't ibang challenges, sana mas maging open tayo. Iwasan natin yung... Kaya mo yan. yung awayan dahil sa hindi pagkakaintindihan. Sana mas maging pasensyoso tayo sa isa't isa. Ikaw naman. Ako, thank you, yes. Thank you sa sa pag-iintindi mo lagi sa akin, sa mahabang pasensya mo sa ugali ko. Sana tumagal pa tayo. Tapos, sana lahat ng pangarap natin, individually, tsaka yung pangarap natin sa isa't isa ay matupad by God's grace. Yun lang. Ang mensahe ko kay sinasama ko, kahit na alam ko walang tiwala sa akin yan, kaya mo naman kapugi-pugi ng asawa. Pero kahit gano'n na, lagi kong pinaparamdam na mahal kita. Kahit na yung medyo pag minsan wala ka nang tiwala sa akin eh. Sabi siya, mga ka-office min nag-seselos din na. Ay wala yung mga siyempre kasama ko sa trabaho. Mahal kita. Hindi kita kayang ipagpalit sa... Siyempre maraming masasabi natin na mas maganda, mas sexy, mas ganito. Pero hindi sila sapat. Hindi sila sasapat sa'yo. Parang gano'n. Yun yung akin niya sa'yo. Ang mensahe ko lang sa iyo ay, syempre, mas mahal na mahal kita. Oh. Alam ko namang gagawin mo lahat para sa amin ni Iram. Tapos,